Good morning guys, today is Friday. Nandito tayo ngayon sa Innisfil Yard. Dito tayo palipas ng 1.5 days. So ang oras natin ay 6:14 AM. Medyo malamig pa rin. Nag-heater pa rin ako natulog dito magdamag dahil malamig kanina madaling araw. So ang temperature siguro ngayon dito ay tingnan natin ang temperature. Positive 7 dito sa Innisfil, Ontario. So si ano pala yun, si Niser Cueto. So ayan tayo, bagong hugas si Kenji. Wala na mga truck, ako na lang pala naiwan dito at si Niser magdi-deliver dito yan sa city or idadrop niya na yung load niya for preparation para makapag-reset siya, para makabalik ulit sa west. So yan, ang dami nating load, ang dami pala, nilang load. Ayan, alas 6 pa lang pero mataas na ang sikat ng araw, ano. Puting-puti si Kenji, bagong hugas, So may hook up tayo na empty trailer. Ayan, may empty trailer tayo. Nag-prepare na ako kahapon pa, nag-pre-trip na ako. Then ayun, nagganda na ako ng bungee strap kasi yung load ko na pinik up galing west ay kompleto ng gamit, di ba? Strap. So kailangan palitan mo ulit ng gamit mo, strap. Dahil pag pumick up ka ngayon at nakalimutan mo kumuha ng strap dito sa yard namin, problemang malaki, wala kang magagamit. Lalo't ganito, nag-drop tayo ng load, ganyan. So lahat ng strap natin nandiyan sa load, di ba? Palitan ka agad natin. Huwag natin kalimutan na magdala ng strap, poly, kung nagamit nyo yung poly, yung plastic. Kasi kakarga tayo ng bakal. So ngayon ang appointment ko ay pipick up ako ng aluminum bar. Aluminum. So ang sabi sa akin ay hindi pa first time ko sa 12 years ko dito. First time ko pipick up diyan sa aluminum. Pero yung mga iba lagi silang nakaka-pick up doon. Pero ako first time. Matagal na naming customer yan, matal ko. So ngayon pa lang ako pipick up sa loob ng 12 years, di ba? So talagang tsempuhan lang. So ayan, nag-pre-trip lang ako para makaalis na tayo. At nasa almost 80 km pa ang tatakbuhan natin. Pero alas 8 pa naman yung appointment natin. So okay pa tayo, good pa rin tayo kahit naabutin tayo ng 1.5 na oras sa travel dahil ngayon sobrang busy na ng Highway 400 then Highway 401. Sobrang busy na talaga yan, yung highway na yan. Kaya yung mga city driver, yung mga tropa na magdi-deliver, kanina pa sila umalis ng 4:30 or yung iba 5 AM na para maiwasan yung traffic. Kintab ni Kenji ngayon, kintab. So pati chassis ang kintab, ayos. So let's go guys. So magagamit pala natin ngayon na tarp ay steel tarp kasi yung load na yun hanggang baywang lang, kaya hindi tayo gaano mahirapan. Yun, naka-Kelsey na ako na long sleeve shirt para ready for tarping na. Mamaya mainit na yan, pawisan tayo yan. Yun ang kagandahan sa flatbed dahil pinaka-exercise mo na yung trabaho. So let's go guys, alis tayo. Mag-pump muna tayo ng 3 times. Kasi nag-pump naman na tayo ng isa, kanina ng 3. So let's go. Supervisor nag-iikot, nag-check ng trailer niya si Gary. Okay, pray tayo.
So guys, yung ginagawa ko, tama mo, blinak ko tong ano, right side tsaka left side. Yan ang tinatawag na S-turn sa Saskatchewan. Kung makikita nyo yung side mirror, oh, walang makalusot sa right side ko kasi hinarangan ko. Yan ang dapat gawin kung trailer tayo, kasi dito mahaba ang mga trailer. Kailangan i-block mo yung this side, 2 lanes ito eh. I-block mo yung this side tsaka left side and right side para hindi ka rin mag-gutter. Tama mo, hindi tayo nag-gutter. Pahangit yung trailer ko ah. Na takbo natin, pero may mas matulim pa oh. Ito yung highway 400 guys. Napaka busy ng highway na to. Kaya sa busy, mukhang hindi lang busy, pero busy dahil ang takbuhan ni 100, mahigit 100 km per hour. Mamaya doon tayo sa hindi na tayo dadaan sa highway 401 kasi matraffic na ngayon. Mag-iiba ako ng landas. Pag orange ang line, ibig sabihin may construction. Katulad niya, may construction dito sa right side. Orange. Si Insan, malapit ka na pala, umovertake ka pa. Paano kung hindi ka nakaabot? Bumili nga pala tayo ng Tim Horton, hindi ko na napakita kasi nagmamadali ako para makabili agad, makaalis ka agad tayo. So syempre, coffee is life, pero hindi na coffee to guys, tea ang iniinom ko. Steep tea. Lahat ng truck. Hindi tayo kasi mga loaded sila kaya mababagal. Grabe lane no, lapad no ng highway. Nawawala kasi sa linya to, kaya buka tayo ng konti. Lalo rin palang tumulin. Hindi nagbigay. Matulin pala siya. $107 na tayo matulin pala siya. Kanina nagbabagal Ito guys, sa right side natin, yan yung Wonderland. Yung pasyalan dito, na famous na pasyalan dito sa Canada, Wonderland. Dito yung truck kahit saan pumwesto, wag ka lang siyempre doon sa pinaka left side kasi fast lane talaga yan, passing lane. So dito ka lang, 1, 2, 3. Use the right lane to take exit 29 for York Regional Road 7. So 3 kilometer daw. Sa right side na tayo. Palagpasin lang natin tong then pupwesto na tayo sa right side. Bumagal naman kasi yung pickup truck
Pwede rin naman sana tayo dito, pero doon tayo sa Highway 7 kasi kabisado ko doon. Ala na, traffic na, di ba? Pag ganito magme-merging kayo, pag nasa unahan na kayo, pumasok na kagad kayo. Huwag nyo nang antay na magpreno pa tong lane na to. Kunin nyo yung speed ng highway, lagpasan nyo. Traffic na. Yan, kasi papunta ng highway 401 na yan, mag-ano. So dito na tayo guys sa Matalco. Ito pala yan, medyo maluwag. So, oops. Pagpasok daw, titimbang daw tayo. So antayin natin lumabas yung truck. Straight lang tayo. Yan pala yung Matalco. So, ganon din paglabas, titimbang din tayo. So, papasok na tayo guys. So, pagtimbang daw dito, titingin tayo doon sa may right side na ayan building, may pinaka traffic light. Saktuhan lang yung timbangan. Pag sumablay ka, laglag ka. Sakto. Ang kulit naman timbangan na to. Nagtipid sa ano pag hindi mo kabisado yung ano. Andun nyo, kita sa salamin. Parang hindi yata pasok. Tingnan ko nga, silipin ko. So pasok 45,000. Ayun, traffic light na green. So go na tayo. May traffic light pala siya. 45,100 tayo, empty. Ganyan yung mga pangarga natin guys, aluminum na mahaba. Ano, ganyan o, aluminum. Yun lang kung saan tayo kakarga. So doon pala ang loading area. Sa pagpasok pa lang sa timbangan, then dapat pala doon na tayo umikot. Pero wala, nakapasok na tayo. Ikot tayo doon sa loob, doon sa scrapan. Then pabalik, palabas. So dati yan ang ganyan kinakarga ko dati. Hindi yung aluminum bar. Pero ngayon kakargahan natin ng aluminum bar na ganyan, no. Ganyan siya. Grabe, no? So kung makapasok kayo dire-diretso guys, kung pasok lang kayo dire-diretso, galing ako doon sa may ano na yon, diretso tapos kaliwa, ikot dito sa may mga container. So makikita nyo kagad dito sa left side yung mga may container, yon ang ikot pakaliwa. Kasi pag pakanan, dead end na. So pakaliwa tayo galing ako dyan kanina, ikot doon sa tambak na yun, no? Sabay kaliwa, ikot din dito. Okay, so kung sino maka-pick up man or dito ang pick up nyo, ganun ang gagawin nyo guys, kasi medyo nakakalito.
Dito pala ang kargahan ng yung square na aluminum. Pag ganito, long bar, dito. Dinadakot lang oh, yung aluminum, sayang ah. Reject siguro yan, ano ba yan? Ayan oh, dinadakot niya lang. Hindi tayo parada. Wala pa naman tayong pick up number. Parada muna tayo dito. So guys, dito sa pick-upan, complete PPE raw, safety glass, helmet, then atras daw tayo dyan. So hindi ko alam kung saan dyan sa dalawang atrasan. Baka dito, baka dyan sa number 3 na door, kasi doon docking area yan eh. Baka dito sa number 2 medyo tight lang siya kasi may mga aluminum dito. Baka meron din dito. So mapapalaban tayo sa atrasan. Pero kayang kaya yan dahil maliwanag naman. So okay, mamaya tingnan natin kung kaya natin i-atras. Pero kakayanin natin kasi trabaho natin to. Alright. At nakakatuwa kasi mga Pilipino daw ang mga magkakarga sa atin yan. Mga Pilipino ang mga tao dyan sa loob. So ayos na ayos. So paglabas natin, titimbang din tayo dyan. Titimbang tayo. Pero kung hindi ka pa sure sa timbang mo, yun nga, wag mo muna i-tarp. Tumimbang ka muna, then balik ulit para ayusin yung load mo. Pero kung sure ka naman sa timbang mo, okay na yun. So guys, atras na raw tayo dyan. Atras daw tayo dyan. Okay. So dadaanin natin to sa Lagalagari. Diba? Yung guhit yung dilaw, sakto lang yung trailer natin. Bilib siya. Bilib yung si Insan na tapat to raw kaagad eh.
Di si kabayan nagsisinyas. Okay. So ganyan ka-close yung ano natin, inatrasan guys, oh. Ayan, oh, sakto lang tayo sa guhit. Dito lang tayo guys kasi hindi pwede yung may camera, syempre private property na nila yon. Pinakita ko lang sa inyo na yan ang inatrasan natin at dito sa kabilang side. Yan, makikita niyo sa ano, sa side mirror. Yan ang atrasan. Pero tiyaga lang talaga kasi hindi natin makuha ng isang atrasan yan dahil super big trailer ang dala natin. So kailangan talaga lagariin at tiyaga lang. A few moments later. So tapos na tayo magkarga guys. So importante talaga may metro tayo dahil sinusukat ko yung trailer kung saan sila mag-start magkarga. Ganon, importante itong metro ha. Lalabas na tayo, dahan-dahan lang natin. Diyan tayo paparada. Sa medyo wag natin idikit dyan sa bundle na yan, sa mga nakakamada na yan. Kasi meron silang ginagawa dyan. Minsan may kukunin daw sila na items. So kaya kailangan parada tayo na medyo makapasok yung forklift. Diba? Pawisan kaagad tayo. Pag ganyan-ganyan lang, nagkarga lang dahil medyo mainit ngayon, summer ngayon. So yun ha, ingat-ingat pa rin tayo. Oo nga pala, make sure nyo, kung sure kayo sa gauge nyo, pwede na natin i-tarp. Pero pag hindi kayo sure, lagyan nyo lang ng ilang strap then timbang. Pero kung sigurado kayo sa timbang nyo, i-tarp na natin. Alright? Make sure nyo guys na mayroon tayong carpet sa sa dulo-dulo ng ng load natin kasi matalas siya. Ayan, matalas. Lahat yan may carpet yung ayun may carpet tsaka yan. Init kasi hingal kasi mainit.